Ang mga kwento ng pag-ibig, kwento ng buhay, at kwento ng pag-asa dito sa Barangay Love Stories. Love Stories. Marami sa atin ay ang nagsisilbing breadwinner ng ating pamilya. Ngunit may mga pagkakataon na napapagod din tayo. Ikaw, kabarangay, ano ang mga pagsubok na pinagdaanan mo bilang isang breadwinner? Dear Papa Dudut, magandang araw po sa inyo at sa mga kabarangay ninyo. Palagi po akong nakikinig ng Barangay LS sa Facebook tuwing gumagawa ako ng mga gawaing bahay. Noong nakita ko po yung email address kung saan pwedeng magpadala ng sulat ay naisipan ko na magpadala ng sulat sa inyo. Ako nga po pala si Jiro, 33 years old na sa ngayon at ang mama at papa ko naman ay may maliit na sari-sari store. At yung nag-iisa kong kapatid naman na si Joshua ay isang college student. Noong kabataan ko, aaminin ko po na naging pasaway ako, Papa Dudut. Hindi ko sineseryoso ang pag-aaral ko at maaga akong natutong manigarilyo at uminom. Hanggang sa nag-apply ako sa isang call center, naengganyo ako sa laki ng sahod. Kaya hindi ko na rin natapos ang pag-aaral ko. Ngayon po ay masasabi kong nagbago na ako. Oo, nagyoyosi pa rin ako at umiinom paminsan-minsan kapag sumasahod ako. Pero ako na ang tumutulong sa mga gastusin namin sa bahay. At ako na rin ang nagpapaaral sa kapatid ko na si Joshua. Pero kahit na anong tulong at pagbabago ang gawin ko, parang hindi pa rin sapat. Sa mata ng mga magulang ko yon. Sa totoo lang po ay pakiramdam ko ay ako pa rin yung black sheep ng pamilya. Kasi ang kapatid ko na si Joshua ang patuloy na pinupuri at pinapabura ng mga magulang ko. Alam ko pong hindi ako naging mabait na anak noon. Pero sana naman ay mabigyan din ako ng pagkakataon. Kasi minsan po pakiramdam ko ay para akong bisita sa sarili kong tahanan. Ako na nga ang nagtatrabaho at ako na ang tumutulong sa pamilya ko. Pero parang ako pa rin yung laging may pagkukulang. Sa kabila ng lahat ng yan, mahal ko pa rin ang pamilya ko. Hindi ko iniinda ang pagiging breadwinner dahil ginusto ko ito. Ginusto kong tumulong kaya patuloy po akong nagsusumikap. At umaasa na balang araw makita rin nila yung mga ginagawa ko ngayon at hindi lang yung mga pagkakamali ko noon, Papa Dudut. Like, it's not like I'm trying to sell it, like, on the black market. I'm trying to walk into a hospital and be like, look, I'll sell you a kidney for 10 grand. You know what I mean? It's not like I'm waking up in a fucking Arizona hotel in a tub filled with ice. Oh, Kuya Jiro, ba't nakasimangot ka dyan? Probably love. Paano ba naman kasi? Kinagalitan na naman ako ni na mama at papa. I don't try to Ha? sell shit on the black market. Bakit daw? Kulang daw kasi yung perang inabot ko sa kanila. I don't know the worth. Hala, lagot! Ba't naman kasi kulang yung perang binigay mo sa kanila? Eh nagkaroon kasi ng dispute sa sahod ko. Sa susunod pa daw na kinsenas, ibibigay sa akin yung kulang sa sahod ko. Ano ba naman yan? Sobrang hassle. Pero huwag kang mag-alala. May naitabi na naman akong pera para sa allowance at pangmatrikula mo. Mabuti naman pala kung ganon. Oh, eto. Bilangin mo na lang. 11, 12, 13... Okay na to. Basta ipangako mo sa akin na pagbubutihin mo yung pag-aaral mo, ha? Yun lang ba? Basic. Hindi naman kasi ako katulad mo na nagpabaya sa pag-aaral ng kabataan mo. Uy, saan mo naman narinig yan, ha? Eh di kina mama at papa. Tuwing bumababa yung grades ko, palagi nilang pinapaalala sa akin na dapat mas galingan ko pa raw kung ayaw ko matulad sa'yo. Pambihira. Wala na akong ginawang tama. Hindi mo rin kasi naman masisisi si na mama at papa eh. Pinag-aral ka nila noon tapos sinayang mo lang. Kaya ayan ang natamo mo. Pero kita mo naman na nagbago na ako, di ba? Ako na nga yung sumasagot sa mga gastusin natin dito sa bahay.
Tapos ako na rin yung nagbibigay dyan sa tuition at nagbibigay sa allowance mo. Sandali lang. Nanunumbat ka ba, ha? Hindi sa ganun yun. Yung sa akin lang naman, sana makarinig man lang ako ng thank you. Aba, loko to, ah. Pinaparinggan mo ba ako? Ba't ka ba nagagalit, ha? Meron ka ba ngayon? Kung may gusto kong sabihin mo sa akin ng harap-harapan. Hindi yung pinaparinggan mo pa ako. Nangaasar ka eh. Hoy, ni minsan hindi ko binanggit ang pangalan mo. Kung natatamaan ka, problema mo na yun. Palibhasa, inggit ka lang kasi patapon na yung buhay mo. Habang yung sa akin naman ay unti-unti nang umuusbong. Gusto mo bang tigilan ko na yung pagbabayad dyan sa tuition mo, ha? Masyado ka nang masakit magsalita. Sige, subukan mo. At sigurado kung sasamain ka kina mama at papa. Ano bang naging kasalanan ko sa'yo, ha? Ba't ba ang liit-liit ng tingin sa akin ng mga tao dito sa bahay na to? Eh kasi nga nanunumbat ka. Magbibigay ka ng pera sa amin tapos ngayon, magdadadada ka dyan. Bakit? Masama na bang maghangad ng konting appreciation, ha? Utang na loob, thank you. Salamat dito sa pera, Pero wag ka mag-alala. Kasi kapag nakapagtapos na ako ng koleyo, babayaran kita. At dadagdagan ko pa ng interest. Kasi sigurado ako na mas malaki pang sasahurin ko kesa dyan sa trabaho mong pipitsuging call center. Sumusobra ka na, Joshua! Aray! Kung wala kang magandang sasabihin sa akin, pwede bang manahimik ka na lang? Ayan! Ayan mismo ang dahilan kung bakit ayaw sa'yo ni na mama at papa. Kasi basagulero ka. Dahil mo pa yung mga tambay sa kanto kung makaasta. Napaka-squatter mo. Isang beses pa napagsalitaan mo ako ng masama at dadagdagan ko na talaga yung blakay mo. Ano? Isusumbong kita kay na mama at papa. Kumanda ka. Sige, magsumbong ka. Gusto mo bang samahan pa kita, ha? Wag na. Kasi sigurado kong iibahin mo lang yung kwento. At pagmumukhain mo pa akong masama kina mama at papa. Wala kang pinagkaiba sa mga magulang natin. Pare-pareho kayong lahat, mga maiitim ang budi. Hoy, ano yung ginagawa mo, ha? Isasend ko tong ginawa mo sa itsura ko kay na mama at papa. Sigurado ako napapagalitan ka ng mga yun pagka uwi nila. Bahala ka! Lumabas ka na ng kwarto ko! Labas! Noong araw na yon, napagalitan na naman ako ni na mama at papa dahil sinuntok ko si Joshua. Tulad ng dati, inulan nila ako ng masasakit at maanghang na mga salita. Pero gaya ng nakasanayan, pinalampas ko na lamang at ibinaon ko ang sarili ko sa trabaho sa call center para kahit papaano'y makalimutan ko na hindi ako mahalaga sa kanila. Natural lang naman po sa magkapatid ang magbiruan, mag-asaran at minsan ay magkaroon ng tampuhan o hindi pagkakaintindihan. Pero yung sa amin po ni Joshua, pakiramdam ko ay hindi na po normal yung mga pagtatalo namin. Palagi ko na lamang siyang pinagpapasensyahan. Iniintindi ko siya kahit madalas niya akong laitin at insultuhin. Paulit-ulit niyang sinasabi na wala akong narating sa buhay, na call center lang daw ako nagtatrabaho at wala daw akong ambisyon. Masakit po kahit papaano dahil alam ko naman sa sarili kong may ginagawa akong tama. Ako ang nagpapaaral sa kanya. Pero kahit napipikon ako, kahit nasasaktan ako ay hindi ko siya masisisi. Kasi ang totoo niyan, kaya siya nagkakaganyan ay dahil na rin sa pagpapalaki sa kanya ng mga magulang namin. Sila din ang dahilan kung bakit ganon kababa ang tingin ng kapatid ko sa akin, kasi sinusulsulan din ng mga magulang ko ang kapatid ko na yon. Dumating pa nga po ako sa puntong gusto ko nang umalis sa bahay. Matanda na rin naman ako at aminado ako na napapagod na ako. Hindi ko na gusto yung pakiramdam na para akong estranghero sa sarili kong pamilya. Pero alam ko rin po sa sarili ko na hindi ganon kadali ang lumipat o magsimula ng mag-isa. Ang mahal-mahal na po ng upa sa Metro Manila at ayokong mapunta lamang sa renta ang halos buong sahod ko. Lalo pat may pinapaaral pa akong kapatid. Kaya tiniis ko na lamang ang lahat. Kahit nakakababa ng loob, kahit minsan ay naiiyak na lamang ako sa inis o sa sakit ng loob, ay pinili kong manatili sa bahay. Hanggang sa dumating ang araw na matagal ko nang inaasam. Nakapagtapos na rin si Joshua ng pag-aaral. Aaminin ko na sobrang saya ko noon, Papa Dudut. Parang lahat ng pagod, lahat ng overtime, lahat ng tinis ko sa call center ay naging worth it. Para sa akin ay tagumpay ko rin yon.
At dumating na nga yung pinakahihintay ko na araw, yung graduation ng kapatid ko na si Joshua, Papa Dudut. I can understand how it would happen if people don't care about fire safety. They weren't. Joshua, asan si na mama at papa? Andun sa labas, may kausap. Na pala, congratulations ha. Sa wakas, nakapagtapos ka na rin. Salamat. Ngayon na nakapagtapos ka na, ano nang balak mo? Aba, ewan. Siguro magpapahinga na muna ako sa bahay. Deserve ko naman yun eh. Ang dami ko kayang pinagdaan ng hirap bago ako nakagraduate. Ganun ba? Alam mo, may naisip ako. Ano naman yun? Kapag tapos ka nang magpahinga, at di ka kaya magtrabaho dun sa call center na pinagtatrabahuan ko. Ano? Promise, sobrang ayos ng trabaho dun. At napakaraming benefits. Uy, may nakakatawa ba sa sinabi ko ha? Oo! Paano ba naman kasi? Ang baba ng pangarap mo para sa akin. Wag mong minamalit tong pagtatrabaho ko sa call center. Papaalala ko lang sa'yo na ito yung dahilan kung bakit nakapagtapos ka. Bahala ka, sabi mo eh. Alam mo, kahit pasmado yung bibig mo, pagbibigyan kita. Kasi graduation mo ngayon. Wag mong sisirain ang araw na to. Wala ako sa mood para makipagbardagulan sa'yo. Eh bakit? Sino bang nauna ha? Di ba ang sabi ko lang naman sa'yo ayoko mag-call center? So ba't ka nagagalit dyan? Ang tanda-tanda mo na. College graduate ka na nga oh. Pero hanggang ngayon, hindi mo pa rin ba maintindihan kung bakit napipikon at naaasar ako sa'yo? Alam ko! Napipikon at naaasar ka sa akin kasi kahit ikaw yung nagbabayad ng tuition at nagbibigay ng allowance ko, hindi mo maitatanggi ang katotohanan na naiinggit ka sa akin. Naiinggit ka kasi nakikita ni na mama at papa na sa ating dalawa, ako tong mas matino. Isa pa yan sa mga pinanggigigilan ko eh. Masyado ka mapagmataas. Akala mo kung sino ka. Pero wala ka pa namang nararating. At bakit? Ikaw ba may narating ka na? At least ako nasa 20s pa yung edad ko. Malaki pa ang posibilidad na aasenso ko balang araw. Pero ikaw, nasa 30s ka na at hanggang ngayon, nahaagnas at nabubulo ka pa rin sa call center. Matagal ko nang pinagtitiisan yung ugali mo, Joshua! Oh, ba't umuusok yung tenga mo sa galit? Ano? Susuntukin mo ako? Sige, para makita ng lahat ng tao dito kung gaano ka ka-squatter. Pagod na ako sa mga pangmamaliit mo sa akin. Mukhang alam ko na kung saan papunta tong usapan na to. Wala akong ibang ginawa kundi ang pagsilbihan ng pamilya natin. Pero ni minsan, hindi ko naramdaman na may kwenta pa pala ako sa pamilya natin. Alam mo, mas matatanggap ko pa sana kung sina mama at papa lang yung pinagsasalitaan ako ng masama. Pero hindi. Kasi habang tumatagal, nagiging katulad ka na rin nila. At bakit? Totoo din naman kasi yung mga sinasabi ni na mama at papa tungkol sa'yo ah. Hanggang ngayon nga hindi mo pa rin tinitigilan yung pagyoyosi mo eh. Gusto mong malaman kung bakit di ko matigil-tigil yung pagyoyosi ko? Kasi nasa stress na ako sa pamilya natin. Kung tutusin, yun na nga lang yung nagpapakalma sa akin eh. Ibang klase ka rin naman. Ginawa mo pa kaming rason dyan sa bisyo mo na yan. Pero huwag kang mag-alala. Kasi simula sa araw na to, hindi ko na kayo pagtitiisan. At hindi nyo na rin ako kailangang pakisamahan. Bakit? Anong binabalak mo ha? Lalayas na ako sa malaimpyernong bahay na yun. At hanggat hindi nyo ako pinakikitunguhan ng maayos, hindi nyo na ako makikita. Eh di lumayas ka. Ang tanda-tanda mo na para magpaalam pa. At huwag ka mag-alala. Kasi simula sa araw na to, ako na rin na magbibigay ng pera kina mama at papa. At sigurado ako na mas malaki ang mayaambag ko sa bahay kumpara sa'yo. Akala mo ba madali ang pagiging breadwinner? Maniwala ka sa akin. Mararanasan mo na rin ang hirap na dinanas ko sa pagiging breadwinner. Diyan ka nag-aamali kasi college graduate na ako ngayon. At sigurado ako na makahanap ako ng mas mataas at mas maganda na trabaho kaysa dyan sa pagko-call center mo. Sige lang, tingnan natin kung hanggang saan kakayang dalhin niyang kayabangan mo. Na hindi ko talaga napigilang maiyak at mapuno noong araw ng graduation ni Joshua. Akala ko ay magiging masaya yon at akala ko ay mararamdaman ko kahit papaano ang kaunting pasasalamat mula sa kanya.
Pero hindi nangyari yon, Papa Dudut. Sa halip ay puro panlalait at masasakit na salita ang I wanna inabot ko. listen to Shakira. Sobrang bigat po sa dibdib kasi dalawa na nga lang kaming magkapatid pero parang hindi pa rin kami magkakampi. Sa totoo lang ay dumating na rin ako sa punto na nawala na ako ng pag-asa na magkakaayos pa ang pamilya namin. Kaya pag uwi ko galing graduation, dumiretso na ako sa kwarto at kinuha ko ang lahat ng Symphony gamit of ko. Destruction? Yup, Mga does he damit, get- ilang gamit sa trabaho at kung Why does it anong sound like kaya kong ska? buhatin. Tapos ay tinawagan ko ang isa kong katrabaho. Nagtanong ako kung pwede ba akong makituloy pansamantala sa apartment na inuupahan niya. Sa awa naman ng Fighting Diyos in a ay parking lot? pumayag siya. Kaya nang gabing yon din ay Wait, tuluyan why is ko nang iniwanan ang bahay namin. Ilang oras pa lang ang lumilipas, sunod-sunod na ang tawag ni na Mama at Papa sa cellphone ko pero hindi ko na sinagot pa. Kasi alam ko na kung anong klaseng salita lang ang maririnig ko. Sigawan, panlalait, paninisi. I'm just queuing up like my Alam ko feel-good rin na stuff now, siguradong Chad. naikwento na ni That's what's Joshua ang happening. And version my niya feel-good stuff, you sa know what mga my feel-good pangyayari. stuff is? At gaya ng nakasanayan, ako na naman ang masama, ako na naman ang may kasalanan sa lahat. Disco and like old Ang 80s totoo music. po niyan, naiinggit ako sa mga magkakapatid na nagkakasundo, nagtutulungan at may malasakit sa isa't isa. Kasi yan po ang bagay na hinding-hindi ko naranasan sa relasyon namin ni Joshua. Anyway, Mula pagkabata, siya na talaga ang palaging laman ng atensyon at pagmamahal ni na Mama at Papa. Lahat ng gusto niya sinusunod. Lahat ng mali niya pinapalampas. Kaya lumaki siyang spoiled, mayabang at walang respeto sa akin. Kahit ako na nga tong tumutulong sa kanya na makapagtapos. Ang masakit pa dyan kahit gaano kalinaw ang mali niya. Ako pa rin ang napapagalitan. Ako yung pinagsasabihan. Ako yung laging mali sa mata ng mga magulang namin. Hindi man lang nila nakita kung gaano ako nagsumikap. Kung gaano ko tiniis ang lahat para lamang may maabot si Joshua. Sa kanila ay parang wala akong kwenta. Kahit ako ang nagtaguyod sa pamilya habang pinapalaki nila yung anak nilang mas mahal nila sa akin. Kaya ngayon ay pinili ko ng lumayo, Papa Dudut. Hindi dahil gusto kong umiwas sa mga responsibilidad, kundi dahil gusto kong protektahan ang natitirang kapayapaan sa puso ko. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Nagkasundo kami ng katrabaho ko na doon na talaga ako titira sa apartment niya. Nag-usap kami na maghahati kami ng renta, pati na rin sa bayad sa kuryente at sa tubig. Sa totoo lang ay sobrang laking tulong noon sa akin kasi maliit lang ang apartment at mura ang upa. Kaya mas makakatipid ako. Dahil doon ay mas lalo kong napanindigan ang desisyon kong iwanan ang bahay namin. Lumipas nga mga buwan at ni isa sa pamilya ko ay wala nang nagparamdam. Walang tumatawag, walang nangungumusta. Hindi na rin sila humihingi ng pera na dati halos regular nilang ginagawa. Naisip ko noon na baka nakahanap na si Joshua ng magandang trabaho at siya na ngayon ang bumubuhay sa mga magulang ko. Aaminin ko po na nasaktan ako kasi parang ang dali lang sa kanila nakalimutan ako. Parang wala akong naging halaga kahit lahat ng pagod at sakripisyo ko ay para sa pamilya ko na at ibinigay ko lahat sa kanila. Pakiramdam ko ay para lamang akong bagay na ginamit. At nung wala na silang makuha sa akin ay basta na lamang akong itinapon. Pero kahit na ganoon ay hindi ko rin maiwasang makaramdam ng kaunting awa kay Joshua. Oo, mayabang siya, madalas niya akong laitin at iparamdam sa akin na wala akong kwenta. Pero sa kabila ng lahat ng yon ay alam ko sa sarili ko na isa rin siyang biktima. Biktima ng pagpapalaki at pagbibigay ng labis na atensyon ng mga magulang namin. Pinalaki siya sa paniniwalang siya lang ang mahalaga. Siya lang ang tama at siya lang ang may karapatang purihin. Hindi siya naturuang tumingin sa paligid at hindi siya naturuang tumanaw ng utang na loob.
Kaya kahit nakakagalit ang ugali niya, alam kong hindi rin siya ganap na may kasalanan. Dahil ang totoo ay ginaya lang niya ang ugali ng mga magulang namin. Alam ko rin kung gaano kagahaman sa pera ang mga magulang namin. Nung ako pa ang breadwinner, pakiramdam ko ay para kong ATM na pinipindot kapag kailangan nila ng pera. Yeah, but I got the Bigay crate, lamang ako so ng he bigay lives. ng pera sa kanila. Lahat ng sahod ko ay diretsyo sa bahay. Minsan wala na nga akong natitira para sa sarili ko, pero ayos lang sa akin noon. Kasi ang iniisip ko, para sa pamilya naman. I don't know. Pero habang tumatagal ay naramdaman ko genuinely have na no idea. minsan ay hindi nila ako na-appreciate. Wala man lang salamat, walang kumusta ka na, I can wala tell you man right lang now, I yakap o tapik sa likuran. Lahat ng effort ko ay parang wala lang sa I kanila. can tell you now, this is the Pero only sa one kabila I've ng got. lahat, kinalimutan ko muna pansamantala ang pamilya ko. At nag-focus na lamang ako ng husto sa trabaho ko sa call center. Holy shit, dude. Pero I'm isang telling araw you. ay nakatanggap ako ng tawag mula kay Joshua. At aaminin ko na nami-miss ko na yung kapatid ko na yon. Kaya sinantabi ko na lamang muna yung mga hindi namin pagkakaintindihan at sinagot yung tawag niya. Dr. Pebble? Some Sprite. 15 Four Locos. The original blend too. Fuck my. I'm gonna get framed Hey, steering. that cargo deck frame is actually good. We could put, you know, that under deck we have. Yeah, Hello? Yeah, Kuya Jiro. yeah, got Oh, it. Joshua, kumusta ka na? Ayos lang naman. Ikaw, kumusta ka na? Yeah. Aba, the one I just himala got. at kinamusta mo pa ako. The fucking Okay lang naman ako. Ikaw, nakahanap ka na ba ng trabaho? Oo. Mabuti naman kung ganun. Matuto ka mag-ipon at magtipid ha. Oo. What is this? Kuya Jiro, that it can have? nasan ka nga pala ngayon? Andito ako sa apartment namin ng katrabaho ko. Day off ko kasi ngayon kaya eto, nagpapahinga. 20,000 over 20,000. Diyan ka na rin ba nakatira? It's Oh, a 3 by bakit? 3. So this gives me the first Kuya, one gives me I would want tulungan to mo make a naman crew ako. room. I need 105 Uy, umiiyak ka ba? in the crew room. Bakit? Anong problema mo ha? Really care Pagod na with it. pagod I'm na not ako. gonna use it very much. Bakit? Anong nangyari? The low recoil. Sawang-sawa na ako kina mama at papa. Yeah. The low recoil. Simula nung umalis ka ng bahay, sa akin na sila nakaasa. I don't really Oh, care di about ba? Sabi ko naman sa'yo, hindi madali ang pagiging breadwinner. this. Oo It don't oo matter. na. Kuya, wag mo naman ako pagalitan ngayon oh. Kakampi ang kailangan ko, hindi ka away. Alam mo, sa totoo lang, hindi ko maintindihan kung bakit tayo itong pinagdidiskitahan ni na mama at papa eh. May hanap buhay naman sila kahit papano. Sabi ni Papa, obligasyon daw natin na magbigay sa kanila ng pera. Kasi hindi daw tayo mabubuo kung hindi dahil sa kanila. Ilang beses ko nang narinig yan. Si Papa talaga. Hanggang ngayon, di pa rin talaga nagbabago. Sinabi mo pa. At yang si Mama, naku, wala ka nang maaasahan dyan. Pareho lang sila ni Papa mag-isip. Nga pala kuya, tumawag ako sa'yo para sabihin sa'yo na gusto ko nang bumukod sa kanila. Sigurado ka na ba dyan? Siguradong sigurado na. Sawa na ako sa pakiramdam na parang ATM yung tingin nila sa akin. So I can't. Huwag kang mag-alala. Naiintindihan kita. Kasi napagdaanan ko na ang lahat ng yan. Alam mo, sa totoo lang, yan din yung dahilan kung bakit nasasaktan ako tuwing pinagsasalitaan mo ako ng masama eh. Kasi bilang breadwinner ng pamilya natin dati, yung gusto ko lang naman, yung makaranas ng konting appreciation. Pero kahit yun, pinagkait sa akin. Sige na, humihingi na ako ng tawad sa'yo. Kuya, So I can Oh, do bakit? this. kung ayos lang sa'yo, baka pwedeng... Why can I not do that? Oh, Umayos ka nga. Mr. Peel. Sige, sabihin mo sa akin. Ano? So hold on. Baka pwede muna ako makituloy dyan sa apartment mo. Yun lang ba? Sige, walang problema. Salamat kuya. Gusto mo bang tulungan na kita sa mga gamit mo? Total, day off ko naman ngayon eh. Ayos lang ba sa'yo yun? Oo naman. Sandali lang kuya. Entrance. Hindi ka ba galit sa akin? Ba't naman ako magagalit? Tungkol pa ba to dun sa nangyari nung graduation mo? This is the front. Joshua, kalimutan mo na yon. Alam mo naman na kahit pasmado yung bibig mo, magkapatid pa rin tayo. At hindi kita kayang tiisin. Pero may papakiusap lang ako sa'yo ha. I can't put a door Ano there. yun? Sana umayos ka dito sa apartment. Kasi nakakaya sa katrabaho ko. Ang ibig mong sabihin, wala akong kwarto dyan? Wala eh.
Studio type lang kasi tong apartment na to. Pero huwag ka mag-alala. Komportable naman dito kahit papano. Paano yan? Wala akong privacy. Gusto mo bang tulungan na lang kita maghanap ng ibang mauupahan? Yung tipong solo mo yung kwarto? Wala pa kasi akong pera ngayon eh. Kung ganon, dito ka na muna sa apartment tumuloy. So they have to go Tapos, through doors. kapag nakaluwag-luwag ka na, maghanap tayo ng sarili mong kwarto, okay? That's our Sige. strongest option. Ayos. Antayin mo ako dyan ha. Papunta na ako. Ibababa ko na to. I guess what I can do is I can do... Noong mismong araw na yon ay tinulungan ko si Joshua sa paglipat ng mga gamit niya sa apartment ko. Mabuti na lamang at napakiusapan ko ang katrabaho ko na titira na si Joshua kasama namin. Pagdating namin sa apartment ay kitang-kita sa mukha ng kapatid ko na parang hindi siya masaya. Siguro ay dahil ito ang unang beses na mawawalay siya sa mga magulang namin. Pero binigyan ko siya ng assurance na masasanay din siya sa bagong sitwasyon. Sinabi ko na lamang na mag-focus siya sa trabaho at savings niya. Halatang halata kay Joshua na naiilang siya sa double deck na kama na siyang pagtutulugan namin ngayon. Tila ba hindi siya sanay sa ganitong setup? Lalo na't ito na ang unang pagkakataon niyang tumira sa isang apartment na may kasama. Pero sinabihan ko siya na magpasalamat na lamang siya dahil kahit papaano ay may matitirhan siya dito sa Metro Manila. Alam naman natin kung gaano kahirap at kadalang makahanap ng maayos, abot kaya at ligtas na matutuluyan dito sa syudad. At nung nasa apartment na si Joshua ay napansin ko na palagi siyang tinatawagan ng mga magulang namin. Nang magkaroon ako ng lakas ng loob, sinagot ko ang tawag at sinabi ko mismo ng diretsahan sa mga magulang namin na bubukod na si Joshua sa kanila para makapagbagong buhay. Alam ko na galit sila at gaya ng inaasahan ko ay minura nila ako at pinagsalitaan ng masama. Ang sabi nila ay wala daw kaming kwentang mga anak dahil hindi man lang nila kami mapakinabangan ng maayos. Nang marinig ko yon ay pinatay ko na kagad ang tawag at binalik ko kay Joshua ang cellphone niya. Sa puntong yon, mas mahalaga sa akin ang pagkakabati namin ni Joshua kesa sa anumang bagay. Napaisip ako na ito na siguro ang pinakatamang pagkakataon para ayusin at paghilumin ang lahat ng sugat at lamat na matagal nang hindi nabibigyan ng pansin. Ito na rin siguro ang pinakamagandang opportunity para magkabati kami. Lalong-lalo na ngayon at wala na ang mga magulang ko para sulsulan pa ang kapatid ko, Papa Dudut. Build the rest of your bottom floor. Build the rest of your bottom floor. Can you shut the fuck up? Mm-hmm. Oh, no. That's literally all I was gonna do. Morning! Morning din, kuya. Kumusta naman yung unang gabi mo dito, ha? Okay naman. Corners in. Pero naiilang pa rin ako kasi now nakikita I'm ko yung not, katrabaho mo because na you natutulog are eh. Doing some dumb shit. Nako, masasanay ka rin. Nga pala, I'm gonna do... Asan na yung katrabaho mo? Ayun, pumunta na sa office. Day shift kasi siya eh. Bakit ikaw? This Wala ka bang pasok ngayon? and Meron, pero mamayang gabi pa. Nga pala, paano ka? you're... May duty ka bang ngayon? Gusto mo bang bigyan kita ng pamasahe? Hindi na kailangan. Bukas pa naman yung duty ko eh. Mabuti naman pala kung ganun. Actually, you know what? Pero kuya, ganito ba talaga dito? Anong ibig mong sabihin? Ang init kasi. Tapos iisa na nga lang yung electric fan, pinaghahatian pa nating 3. Gaya nga nung sabi ko sa'yo, masasanay ka rin. Nako, mukhang ikaw lang naman yung sanay dito eh. Kung ako sa'yo, mag-ipon ka na lang para makahanap na tayo ng lilipatan mo. Yung tipong solo mo ang kwarto. Yun na nga yung nakakainis eh. Dapat may sapat na ako na pera para pang advance at deposit dun sa apartment na nakita ko online. Pero wala. Naubos lang lahat kasi palagi nang hihingi si na mama at papa. Wala na tayong magagawa. Andyan na yan eh. Ang importante, makakapagsimula ka na ulit. Kaya konting tiis na lang, ha? No offense ha. Alam mo kung tutuusin, kasalanan mo to eh. Sandali nga lang. Ano na naman kasalanan ko, ha? Bigla ka kasing umalis ng bahay. At sa akin mo iniwan yung responsibilidad na dapat sa'yo. Kaya ayan,
Naubos tuloy yung perang naipon ko. Magdahan-dahan ka sa mga sinasabi mo sa akin. Yeah, Hindi look ko at na that. nagugustuhan yung tabas ng dila mo, ha? Bakit? Totoo naman ah. Napaka-selfish mo. Siguro kung tinulungan mo lang sina mama at papa, hindi ako magkakaproblema. Dumb bitch. Gusto mo ba talagang pag-usapan yan? Pues sige. Bakit? How's that? Sino ba yung pinagsalitaan ako How's ng that? masama at masasakit nung graduation niya, ha? Hindi ba't ikaw? Hindi sapat na dahilan yun para ipasa mo sa akin yung obligasyon na matagal lang nakatuon sa'yo. At bakit? Sino ba sa atin ang It's nagyabang better na that- tutulong kay na mama at papa? I could. Hindi ba't ikaw rin naman? Oo na. Aaminin ko na nakagraduate nga ako. Pero hindi naman kalakihan yung sinasahod ko ngayon. Ano ba kasi akala mo? Na kapag nakapagtapos ka ng pag-aaral, makakahanap ka kaagad ng trabaho na malaki ang sahod? Sana nga ganun kadali ang buhay, no? Pero hindi. Kailangan mong magtiis at magsumikap para makamit mo yung gusto mo. Paano mo naman malalaman yan? Hindi ka nga nakapagtapos. No. Alam mo kung ano yung nakakalungkot, ha? Yung tipong akala ko nagbago ka na. Kasi sa wakas, naiintindihan mo na rin kung saan ako nanggagaling. Kasi pinaranas sa'yo ni na mama at papa yung mga pinaranas nila sa akin. Pero bakit ganun? Bakit parang mas lumala ka pa? Nagkakaganito ako kasi sana naisip mo man lang ako bago ka lumayas ng bahay. Pambira! All of these Ba't mahirap ka makaintindi, ha? have certain compartments. Di bali na lang. Kung gusto mo ng maayos na sahod, through the middle. pwede kitang i-refer It sa can't call be center na pinagtatrabahuan ko. Ayoko! Kuya, now instead may of pinag-aralan it akong tao. I am, College because I don't graduate have ako. stairs yet, so I'm gonna Ano na put lang storage sasabihin ng mga upstairs so you kaibigan can ko jump dati ko on the mga storage kaklase and jump up kapag to the nalaman nilang sa call center lang rin palang And bagsak ko. see, why I Bakit mo wanted naman to do iisipin yung sasabihin ng mga the kakilala long mo? one, Bakit? Sila ba ang nagpapalamon sa'yo? Hindi! why I wanted to do Pero the hindi long ako katulad one mo na wala is nang now natitirang I can pride put at respeto cannons sa on the sarili. back facing Alam mo, backwards. kung pagsasalitaan mo lang ako ng masama, lumayas ka na lang dito. Ano? Seryoso ako. I should say, Lumayas 'cause I ka. can't put anything Sarili on. mong kapatid pinapalayas mo? Oo. This just has a bigger Kasi kung magtatalo lang din naman tayo tulad ng palagi nating ginagawa noon, mas mabuti pang magkanya-kanya na lang tayo. At isa pa, nakakahiya sa katrabaho kayang ginagawa mo. Abuti na lang talaga at nasa trabaho siya ngayon. Ganon ha? The longer Hindi mo na ako chest, kailangan ipagtabuyan kasi talagang aalis na ako. Enjoyin mo na lang tong apartment na kasing gulo at kasing dugyot mo! instead of a long. Noong mismong araw na yon ay doon ko na-realize na ang tagal ko na palang nagtitiis sa ugali ni Joshua. You'll have to put Yung pagiging arogante niya at yung mga panlalait at pagmamaliit niya sa akin. Oh, I can't put. Ayoko sanang sabihin ito pero halatang halata na nagmana talaga siya kina mama at papa sa pananaw sa buhay. Sa pagiging mapanghusga at sa pagtrato sa mga taong mas mababa sa kanila. Wala naman akong ibang hangad kundi ang tulungan siya. Ayoko siyang matulad sa akin na ginawang But, parang like, ATM machine The ng thing mga is, if you're magulang looking namin pero down wala on this, akong magagawa. now, instead of Kasi sobrang it- tigas because ng here, ulo the ng cannon, kapatid the ko na reactor yon. being in the middle is blocked Nung by araw this na yon turret ay in the sinabi wheelhouse. ko sa sarili ko na tama Right. na. So you can't shoot Kakalimutan through ko na this ang to go pamilya ko. through Here you Alam can just ko shoot na right mabigat over it. pakinggan Wanna do the pero long one, mas so I just put it mabigat right ang there. pakiramdam ng Right here. paulit-ulit na sinasaktan harder to shoot it. at sinasamantala papadudot. Matagal ko nang dapat ginawa I yon. can't. Pero pinigilan ako ng pagmamahal ko sa kanila. Ngayon ko lang napagtanto na yung pagmamahal ko sa kanila ay ginagamit lang nila laban sa akin. Hold on, let me cook. Pagkatapos kong putulin ang ugnayan ko sa pamilya ko ay sakalang ulit naging tahimik at payapa ang buhay ko. Unti-unti kong naramdaman kung paano pala huminga ng maluwag. Isang bagay na hindi ko naranasan noong kasama ko pa ang mga magulang at mga kapatid ko. At sa hindi inaasahang pagkakataon, dumating sa buhay ko. Ang isang tao na hindi ko inaakalang magpaparamdam sa akin ng tunay na halaga. Ang girlfriend ko. Hindi siya katulad ng mga nakasanayan kong tao, hindi siya mapanghusga. Hindi siya mapagsamantala. Tahimik lamang siyang nakikinig sa kwento ko sa lahat ng sakit na kinikimkim ko noon pa. At sa bawat luhang hindi ko na kayang ipakita sa iba. Unang beses sa buhay ko na may taong nakinig nang walang halong panghuhusga at tanggap ako.
Hindi dahil sa kung ano ang kaya kong ibigay, kundi kung sino talaga ako. Papadudot sa kanya ko unang naramdaman yung klase ng pagmamahal na hindi kailanman ibinigay sa akin ng sarili kong pamilya. At pagkalipas ng ilang buwan ay na-promote ako sa call center. At dahil doon ay nakalipat na kami ng girlfriend ko sa isang maliit pero maayos na kondo. At doon na namin sinimulan ang bagong chapter ng buhay namin. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Kahit matagal ko nang iniwan ng pamilya ko, hindi naman talaga sila tuluyang nawala sa paningin ko. Kasi madalas ko pa rin nakikita ang pamilya ko sa mga post ni Joshua sa Facebook. Doon ko nakita na gumanda na ang buhay ng pamilya ko kasi madalas ko silang makita na magkasama sa mall, kumakain sa mga mamahaling restaurant at sa totoo lang, kahit na hindi na ako bahagi ng buhay nila, natutuwa ako na mukhang maayos at masaya na ulit ang pamilya ko kahit papaano. Pero isang araw may pinost si Joshua sa Facebook na sobrang nakasakit ng damdamin ko. Ang sabi niya sa post na yon ay trabaho ng mga bobo at walang pangarap ang pagiging call center agent. Para akong binuhusan ng malamig na tubig kasi ako yon. Ako yung tinutukoy niya sa post na yon. Ako yung ilang taon na nagpuyat, nagpakapagod at nagsakripisyo sa pagiging call center agent para matustusan ang pangangailangan nila. Mas lalo ako nasaktan at napikon nang makita ko ang dami sa mga kaibigan niya ang natawa at nag-react ng ha-ha-ha. At may ilang pang nagkomento na sumang-ayon sa post na yon. Para bang wala ni isa sa kanilang nakakaintindi o kahit na lang nagtanong kung tama ba talaga ang sinabi niya. Wala man lang tumayo para ipagtanggol ang mga tulad ko. Mga taong marangal na nagtatrabaho sa call center, nagsusumikap, nagpapakapuyat gabi-gabi para lamang may maipadala sa pamilya. Hindi nila alam kung ilang beses kong pinilit ang sarili kong pumasok kahit may lagnat. Kung ilang beses akong nakatulog sa bus pauwi dahil sa puyat. Hindi nila alam kung ilang gabi akong umiiyak ng palihim dahil pagod na ako pero kailangan ko pa rin bumangon para lamang makasurvive. Kaya kahit ayoko na sanang makipag-ugnayan pa kay Joshua ay napilitan akong tawagan siya. Hindi para makipag-away kundi para makiusap na sana'y tanggalin na niya ang post niya. Kaunting respeto lang sana. Hindi lang para sa akin kundi para sa lahat ng mga nagtatrabaho ng marangal sa call center. Remember, you're on a delay, so whenever you say it, it's gonna take a second. I can't. Because then the wheelhouse is not technically connected. What? Yeah. The fuck? It goes red. It is. Because Dude, a ladder, I can't have a ladder come up through there. The center is where, this is where the crew compartment meets, is the center. Oh, anong kailangan mo? Joshua, So I can't have kumusta ka na? that. Eto, sa awa ng Diyos, mas maayos na ang I buhay mean, ko I ngayon. technically can, Mas maganda na rin ang right? trabaho I can ko have it ngayon. like that, At right? nagawa ko So ang that lahat the ng yon engine kahit compartment pinalayas is mo up ako sa one. bulok na apartment na yon. Please lang, kalimutan mo na yun. Hindi ako tumawag sa'yo para makipag-away. Kausapin mo naman ako ng maayos At bakit naman kita kakausapin ng maayos? Stupid. Is that Pagkatapos mo akong ipagtabuyan sa apartment mo, sa tingin mo ba talaga kakausapin pa kita Right. ng maayos? And then, Tapatin well, mo nga now ako. here's the Ba't ka other napatawag? Ano? May kailangan ka? Joshua, I have to keep the pakiusap. guns there, Tanggalin mo na yung post mo sa where Facebook. they are. Alin doon? Huwag But- kang magmaang-maangan. Alam kong alam mo yung I tinutukoy ko. can maybe... Yun ba yung bobo yung mga nagtatrabaho I can sa put call the center? gun, like, Bakit ko up naman here. tatanggalin? Totoo naman Mahiya ka nga sa sarili mo. Kung may dapat man na mahiya sa atin, ikaw yun. No, I don't Kasi think ang a ladder trabaho can mo, reach. Yeah, tapunan no, niya ng mga overhead. hindi nakapagtapos ng pag-aaral. Ang let's taas see if naman I can do ata this. ng tingin mo sa sarili mo. Bakit? Pare-pareho lang naman tayo nagtatrabaho para may uwing pera. At isa pa, ipapaalala ko lang And sa'yo then ulit you- na hindi ka makakapagtapos ng kolehiyo kung hindi ako nagtrabaho sa call center. Alam mo, Jiro, putak ka ng putak. Para kang manok. Kung hindi mo mean? nagustuhan yung post ko sa Facebook, di block mo ako. Some compartments Napakasimple are not ng solusyon dyan sa problema mo, di ba? Sokdula na tong pambabastos mo sa Can I akin. do- Pagkatapos mo makapagtapos sa kolehiyo, Yep. dapat pala hindi na ako nag-abala na tulungan ka. And then- Yung pagpatuloy no, mo that sa akin sa overhang. dugyot at maliit na studio apartment ba yung tinutukoy mo? Pati ba naman Why yun not just pinagmamalaki mo pa? Nako, Looks a little uhulaan dumb. ko.
Siguro diyan ka pa rin nakatira, no? Little bit Wala of rear kang protection. karapatan para malitin kami mga nagtatrabaho sa call center. Pare-pareho lang tayong lumalaban ng patas sa buhay. Aba, syempre sasabihin mo yan. Para kahit papano gumaan yung pakiramdam mo sa trabaho, wala namang magandang kinabukasan na nag-aantay. At sa ugali mong yan, sa tingin mo ba may magandang kinabukasan pang nag-aantay sa'yo? Bilog ang mundo, Joshua. Siguro nga ngayon nasa taas ka. Pero pwedeng-pwede kang lumagapak pagdating ng panahon. Hindi ka ba natatakot sa karma, ha? Alam mo, Jiro, hindi ako naniniwala sa karma. Ang mga naniniwala sa karma ay mga taong desperadong makuha ang hustisya o katarungan sa mga bagay na hindi nila kayang kontrolin. Kaya please lang, tigilan mo ng paninermon sa akin kasi nakakarindi ka na. Sabihin mo nga sa akin, Joshua, nagkulang ba ako sa'yo bilang kuya mo? Ba't ang tindi ng galit mo sa akin, ha? May nagawa o nasabi ba ako masama sa'yo? Kaya hanggang ngayon, kinamumuhian mo ako? Gusto mong malaman kung bakit hindi ko magawang ipagmalaki ka? Kasi wala ka namang nagawa na pwede ko ipagmalaki. Simulat sa pool pa lang, ikaw na ang cancer ng pamilya natin. Sakit ka sa ulo ng mga magulang natin. Black sheep ka ng pamilya. No Sabihin na natin naging sakit ako sa ulo ni na mama at papa nung kabataan Because ko. apparently him going to Kasi eat hindi ako McDonald's nakapagtapos has ng taken him almost an pag-aaral. hour. At maiintindihan ko ba kung hanggang ngayon galit pa rin sila sa akin? Ooh, what's up, Pero cuz? ikaw, anong dahilan mo? Bakit galit na galit ka sa akin, ha? Huwag mo nang tanungin. Kasi sigurado ako na hindi mo magugustuhan yung isasagot ko sa'yo. Hindi! Magsalita ka! Matagal mo na ako nilalait at iniinsulto. Kaya sabihin mo na sa akin kung saan nanggagaling ang kagaspangan ng ugali mo. Mahal ako ni na mama at papa. At sigurado ako na mas naging mapayapa ang buhay ko kung hindi ka nalang ipinanganak. Para kang isang malaking asungot sa buhay ko. Nang dahil sa'yo, nagkaroon ako ng kahati sa atensyon ni na mama at papa. Anak na! Ang babaw mo, Joshua! I literally just Anong kahati ang DM'd him. pinagsasabi mo dyan, ha? I literally Sa'yo just DM'd ibinigay him. ni na mama at papa ang buong atensyon at pagmamahal nila. Nick, Matanda ka na pero parang wala ka pa rin pinagkatandaan. Napaka-immature mo. Gusto mo maging only child, ha? Pwes, huwag ka Walker mag-alala. would be good. That's Kasi what I'm simula saying. sa araw na to, ibablock mo na kayong lahat sa Facebook. Pati number mo, ibablock mo na rin. At pinapangako Hold ko on, sa'yo it's not the right one. na eto na yung huling beses na mag-uusap tayo. Mabuti naman kung ganon. This new At trampoline siguraduhin mo lang na now costs me paninindigan mo yung mga sinasabi mo, ha? $475. Kalimutan mo na rin na may kuya ka. Walang problema. Kasi matagal ko nang kinalimutan yon, Jiro. Sige na. She's a May lakad pa big kami ni na mama at bitch, papa. Chet. She's a stocky bitch. Papadudot, tama nga yung sinasabi nila na aabusuhin ka ng mga tao sa paligid mo kung magpapaabuso ka. It looks so fucking Dapat matagal ko nang tinapos ang ugnayan ko sa Well, pamilya ko. if I get, Dapat if ay we hindi can na get ako 1,000, naawa kay I can get Joshua the sa co- simula pa lamang. At ang pinakamasakit pa dyan, yung and then I can pagmamahal get na a matagal framed kong artillery hinahanap at inaasam ay nahanap ko sa in a girlfriend ko. wooden vestibule. Nahanap ko Closed sa entrance. girlfriend ko ang klase ng pagmamahal na dapat ay matagal And I can do nang enclosed ibinigay sa akin steering. ng sarili kong pamilya. Armored artillery. Noong araw na yon, armor pagkatapos plating, namin mag-usap ni the Joshua battering sa sobrang ram. sama ng loob ko ay naihagis ko yung cellphone ko at nasira ito. Tier 2 is where I get my enclosed Kinabukasan, cargo sinamahan holds. ako ng 5 girlfriend ko minutes. sa mall para Crazy. bumili ng bagong cellphone. 2 is what we need. Para sa akin, yung bagong cellphone na yon ay simbolo ng I panibagong would need- simula. So hey, Kaya if I can pagka uwi ko sa kondo, blinako na kaagad ang pamilya ko sa Facebook at pati na rin ang mga cellphone numbers nila. Like a couple Lumipas ang mga buwan, these naging small tahimik at engines, masaya I ang believe- buhay ko kasama ang girlfriend ko sa kondo namin. Yeah. Masaya kami sa mga There's the simpleng medium bagay. engines. Nag-enjoy Right, no, kami these sa are swimming these are pool, the engines. gym at sa mga araw na magkasama kami. At masaya din ako sa trabaho ko sa call center bilang trainer. Kasi nararamdaman ko sa mga trainees ko na may halaga ako at importante ako sa kanila. At sa awa ng Diyos, habang tumatagal ay mas lalong gumaganda ang takbo ng buhay ko. Pero isang araw habang abala ko sa trabaho ay bigla ako nakatanggap ng tawag mula sa isang unknown number. At least for tier 1. Hindi ko inaasahan ang tatawag. I think we just get like Kaya agad I akong think all of us na-curious get kung these sino shots ang nasa stuff kabilang done. linya. Instead of Nang me having sagutin to ko rely ito on ay you narinig for ko ang energy isang rods. boses na matagal ko Or nang having to hindi rely naririnig, on- Papa Dudut. Or having to rely on Caber for cannons. Because everything's so expensive right now. We should all just tech out to tier 1, or at least parts of tier 1 at least. Like we all should get weapons and armor. Yes, but we if all you're should get always the we one all to should be- get med kits and energy rods.
But Jeff, Right. Here's if the you are thing. the ones to be kitting out the walker, Threads. all of us, the rest of us are buying your gun. Hello? Yes. But Sino if you to? are kitting the walker, Prank call ba to? we take everything else. Ah, Exactly. scammer ka siguro, no? A better breech closer. Dugudugugang ka, no? Yeah. That's to be like the next Nako, one I'm going for. lumang If I have tugtugin enough na to buy yan. it and I have enough Kung to wala shoot, kang I'm magawang only matino not sa buhay buying it mo, now because pwede I had ba? the crowns and I Maghanap ka wanted ng to- ibang I taong wanted to try and build bubulabugin a- mo. Like, Sige na. Anyone that can Kuya adjust Jiro. the mech. So if you get Joshua? because Kuya, you're paying for all of these, Hindi kita makonta kaya bumili ako ng bagong SIM para matawagan kita. it makes no sense Pinuntahan to din have you kita go dun for sa apartment mo everything. pero ang sabi ng and katrabaho go mo nasa for kondo ka na daw nakatira everything. kasama ang I'm saying in girlfriend tier mo. 1, go the energy Ibababa rod, ko the na to. mesh Wag, kits, please lang. you know, Pakinggan get mo all muna of the ako. tier 1 Busy stuff ako. as much Sige na. as possible, Kuya, just in case. You know, what if I'm not nasunugan around and you tayo. guys want to play? Seryoso? Wala na kami. Nagsimula Right, yung or sunog sa like- bahay ng kapitbahay natin. I'm saying all Hindi na get the namin alam armor kung anong stuff for gagawin like the shop namin. and shit. 3 araw na Right? kami Because in natutulog sa order to get evacuation like some of this center. tier 2, tier 3 Ba't mo ko stuff, you have tinatawagan? to get the tier 1 Kuya, stuff. makikiusap sana ako sa'yo. Baka pwede mo lang kami makatira ni na if mama I at go papa dyan sa down kondo mo. to, Sorry, like, the pero cargo hold, dito na kami nakatira ng girlfriend ko. Pag ginawa ko You have to yan, get the cargo pareho back. kaming mawawala ng privacy. or Pangako, if you want a hindi bunch of kami this stuff, you magtatagal. have to get other Parang stuff to awa go mo with na it. kahit ilang gabi You lang. know? Kailangan lang talaga The namin ng further maayos down na the line you matutuluyan go, hanggang sa the more makabangon stuff you kami. have to get. E di maghanap kayo ng mauupahan. Malaki ang sahod mo, di ba? Yun na nga kuya. It's just a fuck Hindi that na shit. sapat yung sinasahod ko kasi malaki yung perang inutang ko He's sa had his kumpanya chance. namin. Hindi na sapat yung sinasahod ko pang advance deposit sa We're mga just gonna be a man pinapaupahang down. apartment. Oh, ano namang nangyari dun sa perang inutang mo? Yun na muna ang gamitin mo. Wala nang natira sa pera na yun. Wait, how many Binili guns ko do ng we have? second hand We na have 4, kotse. right? Ibenta mo na lang yung kotse mo para magkapera ka. Kuya, We have ayoko. 2 guns in Matagal ko na the- I pinapangarap have yung a- kotse ko na yun. I have an 80 Kung gano'n in there. naman I just wanted to pala, confirm edi you dyan got- kayo sa kotse matulog. we have. Bibili-bili ka ng kotse tapos di mo rin naman pala pakikinabangan. One on the Ipa-junk shop mo na lang kaya. 3 on the front, Sandali lang. 1 on the back. Tinatanggihan mo ba ako? Nangaasar ka eh. Oo, Anong klaseng kapatid ka, ha? Nilunok ko na nga yung pride ko para makahingi kami ng tulong I'm sa'yo. gonna put in a Tapos couple ngayon pagtatawanan mo lang ako? things. una sa lahat Joshua, ni minsan hindi mo ako tinuring na kapatid. At pangalawa, mukhang kailangan mo pa atang lunukin ulit yung pride mo. Kasi base sa tono ng pananalita mo, Need food. mukhang hindi mo pa ata Apparently. nalulunok ng maayos yung pride mo. So ano? Nagkakaganyan ka na porket nakatira ka na sa Yeah. kondo? Ang yabang mo! Eh siguro nga, may pinagmanaan lang naman tayo, di ba? Actually not say Pareho that, ng that would maitad be si na mama actually at papa. fantastic. Paano natitiis niya ang konsensya mo na pabayaan kami, ha? Ni minsan, hindi ko naman naging mga magulang yung mga yan eh. No, you can right At wag click na it. wag mo akong sisimulan sa usaping konsensya. Kasi pwedeng-pwede kong ibato sa inyo yan. Bakit? Noong mga panahon nagpapakahirap ako para sa pamilya natin, ni minsan ba nagpasalamat kayo sa akin? Hindi. Kasi mas pinili niyong kamuhian ako para sa isang kasalanan na matagal ko nang pinagbayaran. Hindi ko na kasalanan na nakapagtapos ako ng pag-aaral. Habang ikaw, habang buhay kang nanatiling talunan sa mga mata ng mga magulang natin. Sige, ipagpalagay na natin na nakapagtapos ka nga ng pag-aaral. Pero sino ba ang nasa kondo? At sino ba ang nasa evacuation center ngayon, ha? Ang kapal ng mukha Yeah, mo. I think it's Wala kinda kang neat. kasing sama. Kita mo na lugmok na kami. Nagagawa mo pa kami pagsalitaan ng ganyan? Kayo ang dahilan kung bakit ganito ako ngayon. Kaya wag na wag niyo ako sisihin sa multong kayo din mismo ang may gawa. Wala kang mahaabot sa buhay at malulugmok ka din balang araw. Matagal na akong may naabot, Joshua. Pero ni minsan, hindi nyo nakita yon. Kasi puro sarili nyo lang ang iniisip nyo. Ang dami mong kuda. Isang tanong, isang sagot. Tutulungan mo ba kami o hindi? Alam mo na mismo ang sagot ko sa tanong mo na yan. Hindi po ako nagsisisi ng tinanggihan kong tulungan ng kapatid at mga magulang ko. Only 3 rows. Ganito siguro ang pakiramdam kapag hindi mo na hinahayaan na maabuso ka ng mga taong dati ay inaabuso ka. This thing is so fucking Alam ko na stupid marami sa looking. mga kabarangay I ninyo ang love it. sasabihin na dapat ko pa rin silang patawarin dahil pamilya ko pa rin naman sila. Pero napagtanto ko na minsan ang pagiging pamilya ay hindi lang po nasusukat sa dugo kundi sa puso at sa mga taong handa kang tanggapin, suportahan at yakapin lalo na sa mga pinakamababang bahagi ng buhay mo. Siguro kung naging mabait lang si Joshua noong mga panahong
pinagsasamantalahan ako ng mga magulang namin ay baka naging iba ang takbo ng buhay namin. Pero may mga bagay na kailangang tanggapin kahit gaano pa ito kasakit. Pagkatapos namin mag-usap ni Joshua, agad kong pinalitan ang SIM card ko at simula noon ay wala na akong naging balita pa sa kanila. Hanggang ngayon, hindi ko pa rin sila ina-unblock sa Facebook ko at wala rin akong balak na alamin pa ang kalagayan nila. Sa ngayon, ang tanging nakakaalam ng sitwasyon at pinagdaraanan ko ay ang girlfriend ko at nirerespeto niya ang desisyon ko na hindi na makipag-ugnayan pa sa pamilya ko. Nagbabalak na rin po kami ng girlfriend ko na magpakasal sa susunod na buwan at may plano na rin kaming bumuo ng sarili naming pamilya. At sa kabila ng lahat ay isa lang ang maipapangako ko, ang mamahalin ko ng tapat at buong puso ang magiging anak namin. At ipaparanas ko sa kanya ang pagmamahal na ni minsan ay hindi ko naranasan sa sarili kong pamilya. Dito ko na po papadudot at tapusin ang sulat ko at maraming salamat po sa pagkakataong ibinigay ninyo para maibahagi ko ang kwento ko. Para sa aking girlfriend, mahal na mahal kita. At salamat sa pagsuporta. Ang inyong forever kapuso at kabarangay, Jiro. No, we got that big fuckers behind us. Ako? Gigil na gigil talaga ako sa nangyayari sa kwento natin. Yeah. O ikaw, kabarangay, kumukulo rin ba dugo mo? Pwede kang mag-iwan ng comment sa ating comment section.